Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back po sa ating Daily Word in Prayer. Binabati ko po pala ang lahat ng mga subscribers at nag-follow sa ating YouTube channel na Buhay Misyonaryo na Merry Christmas and a prosperous New Year po sa ating lahat. Palapakan naman natin. Thank you po. At ngayon po, tayo po ulit ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos mula po sa Kawikaan 19 to. Sabi po dun sa wikang Tagalog, ang pagnanasa na walang kaalaman ay hindi mabuti, lalo na't ang mga nagmamadali ay nagkakamali ng landas. Nagkakamali ng landas. Ulitin ko po, ang pagnanasa na walang kaalaman ay hindi mabuti, lalo na ang mga nagmamadali ay nagkakamali ng landas. Ito naman po yung sabi sa wikat sa English, no, wikang English, sa Good News Translation, sabi niya, enthusiasm without knowledge is not good. Impatient will get you in trouble. No? Today po, pag-uusapan po natin yung passion without action. Passion, enthusiasm without knowledge. Enthusiasm without knowledge is not good. So alam niyo po, yung Proverbs chapter 19 verse 2, di ba dito, ino-offer yung importanteng lesson about relationship. Dito po, tatalakayin po natin about relationship between desire and knowledge. And this verse is presenting two key ideas. Nakita naman natin doon na yung about desire and knowledge. In-highlight na dyan kung how we acting or desire without knowledge can be harmful. Di ba nakakasama, nakakapinsala, di ba tawag doon, nakakapinsala uh, ang walang desire lang pero walang kaalaman. So unang-una, ano po yung pwede nating makuha? Ano po yung pwedeng maging wisdom? Matutunan po natin mga nuggets, mga paalala po sa atin ng salita ng Diyos mula po sa Proverbs chapter 19 verse 2. Number 1 po is the danger of desire without knowledge. Ulitin ko po, the danger of desire without knowledge. So talakayin natin, ano yung desire? In the Bible po, desire ay madalas nire-represent sa our inner longing or ambition or passion. So, ibig sabihin, yung desire pala dito is about longing, ambition, and passion. Pero, this desire can be good. Good naman yung mga desire. Such a desire to love, desire to serve, desire to achieve something, o to, yung mga goal natin, may desire kang ganon, may mga pangarap ka. But can also be misguided or hasty without when not tempered by wisdom. Di ba? Delikado siya kapag hindi siya guided ng wisdom ni Lord. Kasi tag doon, magiging ano lang siya, di ba? Magiging desire lang siya eh. Kaya nga, enthusiasm without knowledge is not good. Kailangan hindi lang desire. So, sabi nga, the danger of desire that without knowledge. So, tag doon, pangalawa, yung knowledge. Pag sinabing knowledge, also refers to not just worldly knowledge or intellect. No, sinasabi lang dito, hindi lang siya about sa worldly knowledge, hindi lang siya about intellect, but the deeper understanding in wisdom that comes from God. The deeper understanding in wisdom that comes from God. Ito pala yon, yung malalim na pag-unawa at karunungan na nagmumula po sa ating Panginoon. So yung Proverbs po, madalas pinag-uusapan yung wisdom. Sometimes is divine and valuable, no? Mahalaga and precious than gold and silver. Sabi nga ng Bible, yung wisdom daw na sa atin daw ay mahalaga pa kaysa sa mga silver at mga ginto. Di ba? Napaka-importante ng wisdom. Kasi wisdom is power. Wisdom is powerful. Wisdom allow us to make decision. To make a decision, a good decision. And to align our action with God's will. No, ina-align ng wisdom ang ating mga action sa kalooban ni Lord, and ina-avoid natin yung mga foolish na decision natin. Na mga hindi dapat na mga magagandang decision sa buhay po natin. So, kung desire lang pero wala kang kaalaman, pwede itong mauwi sa maling buhay at maling pamumuhay at desisyon sa buhay. Pwede rin ito mag-lead sa atin sa kapahamakan.
So ano yung mga practical things para po may apply natin to yung desire without knowledge? Without knowledge. Napaka-danger. Una, number one, no, yung discernment. Yung buhay is represent with situation where we have to desire to act. No, meron tayong sa buhay, meron tayong represent na situation na mga nangyayari po sa atin. Pero yung wisdom require us to push and assess. Yung wisdom pala na nanggagaling kay Lord, it requires us to push and assess. Ina-assess pala natin. Pero yung buhay, di ba meron tayong mga desire talaga na mga galawan natin, may desire tayong ganyan eh. But wisdom requires to push and assess. So before making decision, bago tayo magdesisyon, malaki man o maliit, importante po na tanungin natin si Lord, Lord, what does God's word say about this? Ano ba yung sinasabi ng salita mo? Dapat tanungin mo rin yon. Pangalawa, have I consider the consequence? Tignan mo muna kung ano yung magiging resulta ng gagawin mo. Isipin mo muna, pag ginawa ko ba to, may magaganda pang resultang mangyayari sa akin o ganito, di ba? Kailangan i-assess mo din. So, meron ba pag kumikilos ba ako, impatient ako, or pag kumikilos ba ako, meron akong wisdom? Alamin po natin, di ba po? So, pangalawa, practical things. Sa number one is desire and timing. Not all desire are bad, but timing is very crucial. Not all desire are not bad, hindi naman bad lahat, pero yung timing is very crucial. Sometimes, our desire may be good, but pursuing them prematurely can be cause harm. Di ba, yung desire natin, good naman, pero yung pagpupursue natin, hindi pa tamang panahon. Kaya nga yung paghihintay sa tamang panahon, pine-prevent niya tayo, pine-preserve niya tayo sa mga pagmamadali natin. No, lalong-lalo sa kalooban ni Lord at sa moment na na ginagawa natin yung mga desires natin. Kailangan pala laging naka-align no sa kalooban ng ating Panginoon. So pangatlo is seeking counseling guidance. Importante rin na nag-isik tayo ng guidance before tayo, 'di ba, nagdidesisyon sa ating mga buhay. Though this came from scripture, prayer and godly counsel. 'Di ba sabi ng Bible, pag magkakaroon ka daw ng magsisik ka daw ng guidance, kailangan mo manalangin, kailangan mo ng salita ng Diyos, kailangan mo ng manalangin, at kailangan mo ng mga tamang tao or mga godly counsel. Di ba? Pero si God, alam niyo po, minsan, nangungusap siya sa mga mayroon ng experience at wisdom, no? Na binabahagi sa atin ng mga tao. Bisa gumagamit si Lord ng mga ganon, katulad ng mentor, pastors, leaders, di ba? Yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, na magpapayo sa buhay natin. By seeking the counsel of trusted individual who call in the fear of the Lord. Of course, syempre, dapat yung bininga mo ng counsel, may experience na rin, may wisdom na galing kay Lord, at hindi lang yun, may takot din sa ating Panginoon. We can gain insight that will help us avoid making hasty decisions. Di ba, makakapag-gain tayo ng mga insight, ng mga kaalaman, wisdom, para maiwasan natin ang mga kapahamakan, pagkakamali sa mga desisyon sa buhay natin. So, pangapat, avoid consequence of impulsive action. Di ba, acting hastily without understanding, minsan it lead to regret. Nagkakaroon tayo ng regret. Kaya nga sabi ng Bible sa Psalms 37:23, sabi doon, the Bible teach us the footstep of the righteous are ordered by the Lord. Yung bawat takbang ng mga matuwid ay inaayos ng ating Panginoon. Di ba? Alam niya kung saan tayo papunta. Alam niya kung ano yung detalye ng ating buhay. When we move God's peace and direction, in His direction, we are less likely to make decision that we miss later regret. Pag meron tayo talagang wisdom, pwede tayong maiwas sa mga maling pamumuhay at maling desisyon sa buhay natin. So, yun yung number one. So, pangalawang puntos po natin, the benefits of waiting on knowledge. So, the benefits of waiting on knowledge. Kailangan yung may knowledge ka pero meron ka ding wisdom, no? By waiting and allowing knowledge, wisdom to guide our step. Talagang
Di lang to knowledge, no, hindi lang to desire, pero dapat meron ka ding wisdom na nanggagaling kay Lord. We are more likely to walk in God's perfect will kapag meron tayong wisdom. Wisdom help us to see beyond immediate desire and prevent us from making decision that satisfying in the moment. No, yung wisdom, tinutulungan niya tayo para makita natin, no, yung immediate desire natin para may prevent tayo sa mga maling decision na nagsasatisfy sa'yo sa mga pwede sa mga oras na yun. Pero could lead to future disappointment, headache, or mistake. No, yung pansamantalang kasarapan or pleasure, saglit lang yan. It lead you to disappointment, heartache, or mistake. Pagkakamali lang ang madudulot yan. Pero yung wisdom ni Lord is meant to be perfect to us. Perfect to us. Yung wisdom ni Lord ay talagang perfecto para talaga sa mga galaw na gagawin po natin sa buhay natin. When we act wisely, we could avoid pitfalls. And makikita po natin yung knowledge, God's way, and principle have us talagang magbibigay sa atin ng tamang desisyon na maiiwas tayo sa mga maling pamumuhay natin. So, pangalawa, recap ko lang, the benefit of waiting knowledge. Hindi lang puro knowledge, pero dapat meron din tayong wisdom na nanggaling kay Lord. Pangatlo, uh, deepening our understanding of God's wisdom. Pagpapalalim sa pag-unawa sa wisdom ng Panginoon. So, to grow wisdom, paano ba mag-grow yung wisdom natin? We need to study the Bible. Importante pa rin ang salita ng Panginoon. God's Word is filled with principle, insight, lahat ng buhay natin nandun. But when we apply, it protect us from bad decision or foolishness. Di ba kaya kailangan lagi tayo nag-aaral? Nakatulad nito, nag-aaral tayo ng Word of God, meron tayong paalala palagi sa salita ng Diyos. Kaya po rin ito na-create because dahil paalala rin po, no, hindi lang sa akin, pero sa mga taong nakikinig din. Pangalawa, pray for discernment. We must pray for discernment. Ask God, sabi nga ng Bible, for the wisdom. Sabi nga ng James 1:5, James 1:5, if we lack wisdom, we should ask God and He will give you generously. Pag nag-pray ka daw ng discernment kay Lord, He will give you generously. Mayaman ng Panginoon para bigyan ka ng wisdom. So, pangatlo, live with patience. God's guidance madalas comes in season and stillness. Waiting on Him, limit our passive. No, yung mga passive na galawan natin na maglilid sa atin sa timing ni Lord. Diba? Kailangan importante po yun, no, na malaman po natin. Recap lang po natin, ano yung number 1? The danger of desire without knowledge. Number 2 na puntos po natin is the benefit of waiting on knowledge. Pangatlo, defining our understanding of God's wisdom o deepening our understanding of God's wisdom. Tayo po ay yuyuko, tayo po ay mananalangin. Lord, salamat po sa salita mo na nagbigay sa amin ng ilaw sa aming mga paa, nag-direct ng aming mga step or mga actions. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, bigyan mo po kami ng wisdom para maintindihan po namin, Panginoon, kung ano yung kalooban mo sa buhay namin. Bigyan mo po kami ng pagpapasensya na mag-antay sa tamang timing mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na hindi mag-driven, no? Hindi kami i-drive ng aming desire lang. But, turuan mo po kami, magkaroon po kami ng knowledge, ng discernment, ng guidance sa lahat po ng gagawin po namin. Lord, turuan mo po kami na makinig ng mabuti sa mga taong ginagamit mo para sa buhay namin, ng mga godly counselors namin. And to walk humbly before you, Lord, para lumakad kami ng may pakumbaba sa Lord, dalangin po namin na yung bawat step namin, no, mag-lead ito sa wisdom, magkaroon ng kapayapaan, para lalo ka pa namin makilala, Panginoon, sa buhay namin. Lord, I speak, Lord God, Lord, to those who asking for wisdom. Lord, bigyan mo po sila ng wisdom, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na mayaman, Panginoon, na magbibigay ng kaalaman at karunungan po sa mga taong humahanap po sa inyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat
nakikinig at sumusubaybay, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, ngayong umagang ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang paalala na naman po ng salita ng Diyos. At palagi po nating tatandaan na mahal ka ng Diyos. Amen and amen. God bless everyone. And Merry Christmas and a prosperous New Year po sa ating lahat. God bless everyone. Bye-bye.